TXDR. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang TXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May nagtanong sa palatuntunan natin tungkol sa saan daw natin makikita o saan daw natin mababasa sa kasulatan o konbiblia ang paglalarawan sa simbahan ng Diyos o sa templo ng Diyos na may makikita tayong mga larawan o mga ribulto. Siguro ang tanong, mga kapatid at mga magulang, nag-iisip ang nagtanong ng ganito na walang mga larawan at ribulto sa loob ng simbahan. Siguro sa kanilang simbahan walang mga ganon. At baka yung tinalakay natin sa nakaraang programa natin, nasa isip siguro nila na dahil bawal ang mga ito. Sa ating palatuntunan na nakaraan, kung matatandaan ninyo na ang ipinagbabawal ng Diyos ay kung gawin lang itong mga Diyos-Diyusan. Pero hindi niya ipinagbawal ang paggawa sa mga ito kung ito'y ituring lang na representation o simbolo. Ngayon, sasagutin natin ang tanong, saan daw mababasa sa Biblia na ang templo o simbahan ng Diyos o bahay dalanginan na talagang may mga larawan ito o mga ribulto. Now, mga kapatid at mga magulang, isang libro lang, no? Sa Biblia ang ating ibigay sa inyo at ibigay natin ang chapter at verses kung saan ito mababasa. Kung hindi ninyo alam, okay, buksan ninyo ang Biblia sa Ezekiel, no? Ezekiel 41, versikulo 15 hanggang 20. No? Uulitin ko, Ezekiel 41, 15 hanggang 20. Sa mga talata na ito ng Biblia, ating mababasa na hindi totoo na walang mga larawan at ribulto sa simbahan ng Diyos o sa templo ng Diyos. Sa mga talatang ito, kung inyong babasahin, makikita ninyo ang ebidensya na talagang may mga larawan. May mga larawan ng kiruben. At malinaw na sinabi pa litra por letra na ang mukha nito ay mukha talaga ng tao. Meron lang yung pakpak. Pero yung mukha talaga ng tao. So, kung ating tingnan ang ating mga simbahan ngayon, Katoliko at Protestante, siguro ang Katoliko na simbahan ang nakatumpak sa paglalarawan kung ano talaga ang templo ng Diyos. Dahil yung iba kasi, dahil sa maling unawa nila sa Exodo 20, 3 hanggang 5, na inunawa kasi nila na absoluto ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pagbabawal sa ribulto. Na inisip o inunawa nilang talagang bawal ito. Hindi kasi nila naisip na bawal lang ito kung gawing Diyos-Diyusan. Pero kung hindi lang ito gawing Diyos-Diyusan, gawin lang itong simbolo o representation, mga kapatid at mga magulang, hindi ito bawal. So uulitin ko ang bersikulo o
Saan ito mababasa sa Biblia? Sa paglalarawan na talagang may larawan at ribulto ang simbahan o templo ng Diyos. Ezekiel 41, 15 hanggang 20. At saka, mga kapatid at mga magulang, baka isipin ng iba, nasa matandang tipan pa lang iyan. So, hindi iyan gawing basihan daw nating mga Kristiyano dahil nasa bagong tipan na tayo, hindi na matandang tipan. Mga kapatid at mga magulang, ibig ba sabihin na hindi na natin tuparin yung 10 utos dahil yung 10 utos nasulat o nalathala ito sa matandang tipan? Hindi po. Dahil ang 10 utos kasi moral law ito. Ibig sabihin kapag moral law, talagang tuparin ito matandang tipan man o Old Testament o New Testament, bagong tipan. Dahil yung moral law, hindi ito batas na may lang termino. Batas ito ng Diyos na hindi natin pwedeng baliwalain o hindi natin tutuparin. So, ibig sabihin, kahit na ang utos na ito nasa matandang tipan pa, ating sundin din. Kahit na nasa bagong tipan na tayo. Yung mga batas seremonya lang kasi, yung mga disciplinary laws at juridical laws, yun lang ang maaari nating baguhin, no? At palitan. Pero yung moral law, talagang magpakailanman ang batas na ito. No? Hindi ito pwedeng burahin, hindi ito pwedeng hindi natin tutuparin. Now, ang tungkol naman sa mga paglalarawan sa templo o simbahan ng Diyos, kahit na sa bagong tipan, kung basahin natin ang Hebrews chapter 9, nakalimutan ko lang ang exact na talata ng Biblia, binanggit pa rin na yung templo ng Diyos, binanggit yung kung ano ang nasa noon sa matandang tipan. Ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ang mga sacred images na ginawa lang simbolo o yung tinatawag nating representations, hindi ito ipinagbabawal sa New Testament. So, yan mga kapatid at mga magulang. Now, kung ating tutuusin, isa lang ang rason o isa lang ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ito. Ang dahilan sa pagbabawal ng Diyos sa mga ribulto, isang dahilan lang. Yung gawing Diyos-Diyusan. Dahil hindi naman tama kung ang isang bagay na gawa lang ng kamay, may simula, isang material na bagay na may simula at maaari itong mawala, no? Dahil isang bagay lang, material lang kasi hindi ito talaga maging Diyos. Dahil ang Diyos walang simula at walang katapusan. So, mali talaga kung iisipin natin na kung ang tao maggawa ng ribulto kahit na anong ribulto kung gawing Diyos. Dahil hindi magpakailanman maging Diyos ang isang bagay na gawa lang ng kamay ng tao. Ang Diyos nasa Biblia, letra por letra ito, walang simula at walang katapusan. So yun, hindi po maging isang Diyos ang isang bagay na gawa lang ng kamay ng tao. At ang Diyos kasi creator, hindi creation. Ang bagay o ribulto, gawa lang. Samantalang ang Diyos, ang lumalang, ang gumagawa sa lahat ng bagay sa mundo. So, yun lang ang ipinagbawal ng Diyos sa paggawa ng ribulto kung gawing Diyos-Diyosan. Pero kung tama lang ang paggamit nito, hindi ito ipinagbawal ng Diyos. Uulitin ko yung ginawa nating premise o halimbawa, katulad lang ito sa pera. Ang pera hindi masama, hindi maling gamitin sa tamang paggamit nito. Yung pagbili lang ng pagkain, itulong natin sa ibang mga dapat nating tulungan, hindi ito mali ang paggamit ng pera. Pero kung gawin na itong Diyos-Diyusan, gawin ng Diyos ang hindi totoong Diyos, mali na ito. Ang tumpak na paglalarawan nito sa pagbabawal at hindi mali kung
gamitin lang ito sa tama, yung nagpagawa ang Diyos kay Moises ng isang ribulto ng ahas. No? Mababasa ito sa Números 21, versikulo 4 hanggang 9, nang nagpagawa ang Diyos kay Moises ng isang ribulto ng ahas. Tandaan, ang Diyos ang nagpagawa nito. Pero nang ginawa ito ng mga tao na isang Diyos-Diyusan, minamali na nila ang paggamit nito o ang pagtrato nito, doon na nagalit ang Diyos. Ibig sabihin, hindi masama ang paggawa sa tamang pagtrato nito. Ang nakasama lang nito kung masamain natin paggamit ang bagay na ito, kung gawin na itong Diyos-Diyusan. No? Kung babasahin natin ang 2 Kings o 1 Kings chapter 18 verse 4, nang ginawa na nila itong Diyos-Diyusan, pinangalanan na nila ng isang pangalan ng isang Diyos-Diyusan, doon na nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya pinagiba ng Diyos. Pero kung tama lang ang pagtrato nila nito, hindi ito binawal ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang nagpagawa nito. Mga kapatid at mga magulang, iyon ang turo o aral ng Simbahang Katoliko. Ulitin ko ang talata, Números 21:4 hanggang 9, na ang Diyos nagpagawa ng ribulto ng ahas. Mga kapatid at mga magulang, hindi ba ninyo napansin yung simbolo ng ating mga doktor? Yung doktor sa medisina natin, ano ba ang simbolo nila? Ano ba ang simbolo nila? Di ba? Parang may tukon na may ribulto ng ahas o larawan ng isang ahas na nasa isang, ano ba yun sa Tagalog? Yung tukon lang ang masabi ko sa inyo. Okay. So, yun. Bakit ganon ang simbolo ng ating mga doktor? Dahil ang istorya kasi, ang background kasi sa paglalarawan nito, ito yung sa panahon ni Moises na nang sinugo siya ng Diyos sa paggawa nito, yung ribulto kasi ng bitin, nagsisimbolo kasi ito sa kapangyarihan ng Diyos. No, kung babasahin ninyo ang Números 21:4 hanggang 9, bakit sinabi nating nagsisimbolo ito sa kapangyarihan o the power of God? Dahil ang sabi kasi ng Diyos, nang isinugo niya si Moises sa paggawa nito, yung mga taong na ano ba yon? Sa Bisaya pa na paakan o sa English no bite, okay, natuklaw ng ahas, no? Yung mga taong natuklaw ng ahas na sabi nila kay Moises, ginawa nilang intercessor si Moises, ginawa nilang tagapamagitan si Moises sa panahong iyon. Dahil kung hindi daw hihinto yung mga ahas sa pagtuklaw sa kanila, mauubos silang lahat. Kaya, anong ginawa nila? Nahihiya naman sila sa Diyos dahil makasalanan sila. Nahihiya silang lumapit sa Diyos at mag-ask sa Diyos o humingi sa Diyos ng pabor na ipahinto niya ang pagtuklaw ng ahas sa kanila dahil mauubos silang lahat kung hindi ito hihinto yung pagtuklaw ng ahas sa kanila. Nahihiya naman sila sa Diyos kung lalapit sila diretso sa Diyos dahil makasalanan kasi sila. Parang hindi sila worthy. Hindi, sa Bisaya pa, hindi sila angayan. Okay, dahil nahihiya sila sa Diyos dahil hindi sila mabuting mga alagad. Dahil palagi silang nagro-rumor. May mga parang ibinubulong sila kay Moises na nagpapakita na kulang sila ng pananampalataya. Kaya parang dinggin sila, naisip nilang si Moises ang lapitan nila at sinabihan nila si Moises na siya ang humingi ng pabor sa Diyos, para sa kanila. Na sinabihan nila si Moises na, Moises, sabihin mo sa Diyos na ihinto niya ang pagtuklaw ng mga ahas sa amin. Dahil kung hindi ito mahinto, maubos kaming lahat.
ito ang malinaw na hindi pala mali, at ito ay malinaw na tama yung aral Katoliko na hindi masama, hindi bawal yung lalapit tayo sa mga santo o sa mga banal na tao na gawin natin silang tagapamagitan. Pero hindi ibig sabihin na tagapamagitan na rin sila sa ating kaligtasan, dahil ang tagapamagitan sa kaligtasan yung ang ating Panginoong Jesucristo lang. Yung mediator sa New Covenant, si Jesus Christ lang. Pero kung ang pag-usapan natin, tagapamagitan sa pamamagitan lang ng pagdasal o tutulong sa atin sa pagpetisyon o sa paghingi ng pabor sa Diyos sa mga dalangin, pwede itong magawa ng mga banal. Katulad ni Moises na tinuring nating banal sa harap ng Diyos dahil mabuti kasi ang kanyang relasyon sa Diyos. So, yun ang halimbawa, kung babasahin natin ng Números 21, versikulo 4 hanggang 9, na si Moises ay ginawang tagapamagitan ng mga Hudyo noon. Nang nilapitan, hininga nila ng pabor si Moises na siya ang magdasal o humingi ng pabor sa Diyos para sa kapakanan nila, yung mga taong humingi ng pabor kay Moises. Yun. At ano ang sinabi ni Moises nang humingi ng pabor ang mga Hudyo o mga Israelita sa kanya na siya ang mamagitan, na ipahinto daw yung pagtuklaw ng mga ahas sa kanila para hindi sila maubos? Ano ang sagot ni Moises? Negative ba? Sinabi ba ni Moises na, bakit lumapit kayo sa akin? Bakit suguin ninyo ako? Bakit ako ang humingi ng pabor para sa inyo? Na kayo kasi ang gumawa ng hindi maganda o kasalanan, dapat kayo ang lumapit sa Diyos, ang humingi ng pabor sa Kanya, dahil kayo kasing nagkasala So, dapat kayo ang humingi ng pabor sa Kanya. Yun ba ang sinabi ni Moises sa kanila? Hindi. Hindi sinabihan ni Moises ang mga Israelitas na humingi ng pabor sa Kanya na mali ang ginawa nila. Ano ang sabi ni Moises? Okay. Sinabihan kasi siya ng Diyos. Nang sinabi ni Moises sa Diyos, yung sinabi ng mga tao, sa paghingi nila ng pabor kay Moises, ang sinabi ng Diyos, Moises, gumawa ka ng isang ribulto ng ahas. Ang Diyos ang nagpagawa. Tandaan, Moises, gumawa ka ng ribulto ng ahas. At ilagay mo ito sa isang, ano ba sa Tagalog? Siguro alam na niyo kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil may mga images naman tayo nito sa mga libro. Nilarawan kasi ito, mga kapatid at mga magulang. Now, yun. Ang isinuko ng Diyos kay Moises, yun na ang paggawa ng ribulto ng ahas. At sabi ng Diyos, ang sino man ang tumingin nito, na mga natuklaw ng ahas, hindi mamamatay. Ano ba yun, mga kapatid at mga magulang? Ikaw, kung matuklaw ka ng ahas, hindi ka ba mamamatay? Diba? Kung hindi makuha yung elemento na makuha natin sa ahas na talagang mamamatay tayo, di ba? Okay. Now, sa mga talata ng Biblia ito ang nagpapatunay na yung ribulto ng ahas, ginawa ito ng instrumento ng Diyos. Ginawa ito bilang instrumento sa pagpalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang sino man ang natuklaw sa ahas, hindi mamamatay kung titingin lang nito. So, ibig sabihin, yung ribulto ng ahas, nagsisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ginawa ito ng simbolo, ginawa ito bilang simbolo sa ating mga doktor. Simbolo. So, ibig sabihin, hindi bawal, hindi mali
kung gagawa tayo ng isang bagay katulad sa larawan o ribulto, kung gawin lang itong simbolo o representation, simbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Uulitin ko ang talata ng Biblia, Números 21:4 hanggang 9. Ang ribulto ng ahas nagsisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Yun. So, yun mga kapatid at mga magulang, na yung tinawag natin ito sa katikisim na mga sacramentals, mga bagay na nagsisimbolo sa presensya o kapangyarihan ng Diyos, hindi ito bawal. Katulad sa mga larawan at ribulto ng mga santo na nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Ano ba ang talata ng Biblia na pinahiwatig ito? Halimbawa, yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. Nang isinugo ng Diyos si Moises sa paggawa ng 2 ribulto ng anghel o kiruben, ilagay ito sa ibabaw ng Old Ark of the Covenant. At ano ang sabi ng Diyos? Dito ako magsasalita o dito kayo makipag-usap sa akin. Ibig sabihin, sa ibabaw ng Old Ark of the Covenant o Kaban ng Tipan, na may ribulto ng kiruben o anghel, doon makipag-usap ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin, nandoon ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nagsisimbolo talaga sa presensya ng Diyos yung Old Ark of the Covenant na may mga larawan o ribulto ng kiruben. Yon. Now, tingnan ninyo ang mga simbahan sa mundo. Protestants o Catholic. Siguro, Catholic lang ang may ganito. Di ba? So, nasagot natin ang tanong kung saan daw sa Biblia mababasa na ang bahay ng Diyos o templo ng Diyos, simbahan ng Diyos ay may mga larawan na nagsisimbolo sa presensya niya. Ulitin ko ang talata, Ezekiel 41, 15 hanggang 20. So, ulitin ko, bakit hindi tayo gagawa sa mga larawan at ribulto na may tamang dahilan naman ito na biblical at ikumpara natin sa pagbabawal na isa lang ang dahilan? Ulitin natin, bawal ang larawan at ribulto kung gawing Diyos-Diyusan, kung gawing ibang Diyos. Pero kung gawin lang ito bilang representation o simbolo sa presensya ng Diyos, hindi ito bawal. Biblical ito mga kapatid at mga magulang. Dagdagan ko ng talata ng Biblia na talagang may mga simbolo o sacramentals ang people of God. No? Psalm 74, 1-9. Salmo 74, 1 hanggang 9, na ang people of God, bayan ng Diyos, ay may mga simbolo talaga. Tinawag itong mga banal na simbolo. So, sino ang tama? Yung gumawa na naayon sa utos ng Diyos o yung hindi gumawa? Mga kapatid at mga magulang, may gusto ko sanang i-share sa inyo ng isang istorya o a short story, pero wala na tayong oras tungkol sa magandang gamit ng larawan. Pero wala na tayong oras, siguro sa susunod na linggo na lang ating itutuloy. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. May nagtanong sa palatuntunan natin tungkol sa saan daw natin makikita o saan daw natin mababasa sa kasulatan o konbiblia ang paglalarawan sa simbahan ng Diyos o sa templo ng Diyos na may makikita tayong mga larawan o mga ribulto. Siguro ang tanong, mga kapatid at mga magulang, nag-iisip ang nagtanong ng ganito na walang mga larawan at ribulto sa loob ng simbahan. Siguro sa kanilang simbahan walang mga ganon. At baka yung tinalakay natin sa nakaraang programa natin, nasa isip siguro nila na dahil bawal ang mga ito. Sa ating palatuntunan na nakaraan, kung matatandaan ninyo na ang ipinagbabawal ng Diyos ay kung gawin lang itong mga Diyos-Diyusan. Pero hindi niya ipinagbawal ang paggawa sa mga ito kung ito'y ituring lang na representation o simbolo. Ngayon, sasagutin natin ang tanong, saan daw mababasa sa Biblia na ang templo o simbahan ng Diyos o bahay dalanginan na talagang may mga larawan ito o mga ribulto. Now, mga kapatid at mga magulang, isang libro lang, no? Sa Biblia ang ating ibigay sa inyo at ibigay natin ang chapter at verses kung saan ito mababasa. Kung hindi ninyo alam, okay, buksan ninyo ang Biblia sa Ezekiel, no? Ezekiel 41, versikulo 15 hanggang 20. No? Uulitin ko, Ezekiel 41, 15 hanggang 20. Sa mga talata na ito ng Biblia, ating mababasa na hindi totoo na walang mga larawan at ribulto sa simbahan ng Diyos o sa templo ng Diyos. Sa mga talatang ito, kung inyong babasahin, makikita ninyo ang ebidensya na talagang may mga larawan. May mga larawan ng kiruben. At malinaw na sinabi pa litra por letra na ang mukha nito ay mukha talaga ng tao. Meron lang yung pakpak. Pero yung mukha talaga ng tao. So, kung ating tingnan ang ating mga simbahan ngayon, Katoliko at Protestante, siguro ang Katoliko na simbahan ang nakatumpak sa paglalarawan kung ano talaga ang templo ng Diyos. Dahil yung iba kasi, dahil sa maling unawa nila sa Exodo 20, 3 hanggang 5, na inunawa kasi nila na absoluto ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang pagbabawal sa ribulto. Na inisip o inunawa nilang talagang bawal ito. Hindi kasi nila naisip na bawal lang ito kung gawing Diyos-Diyusan. Pero kung hindi lang ito gawing Diyos-Diyusan, gawin lang itong simbolo o representation, mga kapatid at mga magulang, hindi ito bawal. So uulitin ko ang bersikulo o saan ito mababasa sa Biblia? Sa paglalarawan na talagang may larawan at ribulto ang simbahan o templo ng Diyos, Ezekiel 41, 15 hanggang 20. At saka, mga kapatid at mga magulang, baka isipin ng iba, nasa matandang
tipan pa lang iyan. So, hindi iyan gawing basihan daw nating mga Kristiyano dahil nasa bagong tipan na tayo, hindi na matandang tipan. Mga kapatid at mga magulang, ibig ba sabihin na hindi na natin tuparin yung 10 utos dahil yung 10 utos nasulat o nalathala ito sa matandang tipan? Hindi po. Dahil ang 10 utos kasi moral law ito. Ibig sabihin kapag moral law, talagang tuparin ito, matandang tipan man o Old Testament o New Testament, bagong tipan. Dahil yung moral law, hindi ito batas na may lang termino. Batas ito ng Diyos na hindi nating pwedeng baliwalain o hindi natin tutuparin. So, ibig sabihin, kahit na ang utos na ito nasa matandang tipan pa, ating sundin din kahit na nasa bagong tipan na tayo. Yung mga batas seremonyal lang kasi, yung mga disciplinary laws at juridical laws, yun lang ang maaari nating baguhin, no? At palitan, pero yung moral law, talagang magpakailanman ang batas na ito. No? Hindi ito pwedeng burahin, hindi ito pwedeng hindi natin tutuparin. Now, ang tungkol naman sa mga paglalarawan sa templo o simbahan ng Diyos, kahit na sa bagong tipan, kung basahin natin ang Hebrews chapter 9, nakalimutan ko lang ang exact na talata ng Biblia, binanggit pa rin na yung templo ng Diyos, binanggit yung kung ano ang nasa noon sa matandang tipan. Ibig sabihin, hindi ipinagbabawal ang mga sacred images na ginawa lang simbolo o yung tinatawag nating representations, hindi ito ipinagbabawal sa New Testament. So, yan mga kapatid at mga magulang. Now, kung ating tutuusin, isa lang ang rason o isa lang ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ito. Ang dahilan sa pagbabawal ng Diyos sa mga rebulto, isang dahilan lang, yung gawing Diyos-Diyusan. Dahil hindi naman tama kung ang isang bagay na gawa lang ng kamay, may simula, isang material na bagay na may simula at maaari itong mawala, no? Dahil isang bagay lang, material lang kasi hindi ito talaga maging Diyos. Dahil ang Diyos walang simula at walang katapusan. So, mali talaga kung iisipin natin na kung ang tao maggawa ng rebulto kahit na anong rebulto kung gawing Diyos. Dahil hindi magpakailanman maging Diyos ang isang bagay na gawa lang ng kamay ng tao. Ang Diyos nasa Biblia, letra por letra ito, walang simula at walang katapusan. So yun, hindi po maging isang Diyos ang isang bagay na gawa lang ng kamay ng tao. At ang Diyos kasi creator, hindi creation. Ang bagay o rebulto, gawa lang. Samantalang ang Diyos ang lumalang, ang gumagawa sa lahat ng bagay sa mundo. So, yun lang ang ipinagbawal ng Diyos sa paggawa ng rebulto kung gawing Diyos-Diyosan. Pero kung tama lang ang paggamit nito, hindi ito ipinagbawal ng Diyos. Uulitin ko yung ginawa nating premise o halimbawa, katulad lang ito sa pera. Ang pera hindi masama, hindi maling gamitin sa tamang paggamit nito. Yung pagbili lang ng pagkain, itulong natin sa ibang mga dapat nating tulungan, hindi ito mali ang paggamit ng pera. Pero kung gawin na itong Diyos-Diyusan, gawin ng Diyos ang hindi totoong Diyos, mali na ito. Ang tumpak na paglalarawan nito sa pagbabawal at hindi mali kung gamitin lang ito sa tama, yung nagpagawa ang Diyos kay Moises ng isang rebulto ng ahas. No? Mababasa ito sa Números 21, versikulo 4 hanggang 9, nang nagpagawa ang Diyos kay Moises ng isang rebulto ng ahas. Tandaan, ang Diyos ang nagpagawa nito. Pero nang ginawa na ito ng
nang ginawa na ito ng mga tao na isang Diyos-Diyusan, minamali na nila ang paggamit nito o ang pagtrato nito, doon na nagalit ang Diyos. Ibig sabihin, hindi masama ang paggawa sa tamang pagtrato nito. Ang nakasama lang nito kung masamain natin paggamit ang bagay na ito, kung gawin na itong Diyos-Diyusan. No? Kung babasahin natin ang 2 Kings o 1 Kings chapter 18 verse 4, nang ginawa na nila itong Diyos-Diyusan, pinangalanan na nila ng isang pangalan ng isang Diyos-Diyosan, doon na nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya pinagiba ng Diyos. Pero kung tama lang ang pagtrato nila nito, hindi ito binawal ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang nagpagawa nito. Mga kapatid at mga magulang, iyon ang turo o aral ng Simbahang Katoliko. Ulitin ko ang talata, Números 21:4 hanggang 9, na ang Diyos nagpagawa ng ribulto ng ahas. Mga kapatid at mga magulang, hindi ba ninyo napansin yung simbolo ng ating mga doktor, yung doktor sa medisina natin? Ano ba ang simbolo nila? Ano ba ang simbolo nila? Di ba? Parang may tukon na may ribulto ng ahas o larawan ng isang ahas na nasa isang, ano ba yun sa Tagalog? Yung tukon lang ang masabi ko sa inyo. Okay. So, yun. Bakit ganon ang simbolo ng ating mga doktor? Dahil ang istorya kasi, ang background kasi sa paglalarawan nito, ito yung sa panahon ni Moises na nang sinugo siya ng Diyos sa paggawa nito, yung ribulto kasi ng bitin, nagsisimbolo kasi ito sa kapangyarihan ng Diyos. No, kung babasahin ninyo ang Números 21:4 hanggang 9, bakit sinabi nating nagsisimbolo ito sa kapangyarihan o the power of God? Dahil ang sabi kasi ng Diyos, nang isinugo niya si Moises sa paggawa nito, yung mga taong na, ano ba yon? Sa Bisaya pa na paakan, o sa English na bite, okay, natuklaw ng ahas, no? Yung mga taong natuklaw ng ahas na sabi nila kay Moises, ginawa nilang intercessor si Moises, ginawa nilang tagapamagitan si Moises sa panahong iyon. Dahil kung hindi daw hihinto yung mga ahas sa pagtuklaw sa kanila, mauubos silang lahat. Kaya, anong ginawa nila? Nahihiya naman sila sa Diyos dahil makasalanan sila. Nahihiya silang lumapit sa Diyos at mag-ask sa Diyos o humingi sa Diyos ng pabor na ipahinto niya ang pagtuklaw ng ahas sa kanila dahil mauubos silang lahat kung hindi ito hihinto yung pagtuklaw ng ahas sa kanila. Nahihiya naman sila sa Diyos kung lalapit sila diretso sa Diyos dahil makasalanan kasi sila. Parang hindi sila worthy. Hindi, sa Bisaya pa, hindi sila angayan. Okay, dahil nahihiya sila sa Diyos dahil hindi sila mabuting mga alagad. Dahil palagi silang nagro-rumor. May mga parang ibinubulong sila kay Moises na nagpapakita na kulang sila ng pananampalataya. Kaya parang dinggin sila, naisip nilang si Moises ang lapitan nila at sinabihan nila si Moises na siya ang humingi ng pabor sa Diyos, para sa kanila. Sinabihan nila si Moises na, Moises, sabihin mo sa Diyos na ihinto niya ang pagtuklaw ng mga ahas sa amin. Dahil kung hindi ito mahinto, maubos kaming lahat. Ito ang malinaw na hindi pala mali at ito ay malinaw na tama yung aral Katoliko na hindi masama, hindi bawal yung lalapit tayo sa mga santo o sa mga banal na tao na gawin natin silang tagapamagitan. Pero hindi ibig sabihin na tagapamagitan na rin sila sa ating kaligtasan dahil ang tagapamagitan sa kaligtasan
yung ang ating Panginoong Jesucristo lang. Yung mediator sa New Covenant, si Jesus Christ lang. Pero kung ang pag-usapan natin, tagapamagitan, sa pamamagitan lang ng pagdasal o tutulong sa atin sa pagpetisyon o sa paghingi ng pabor sa Diyos sa mga dalangin, pwede itong magawa ng mga banal. Katulad ni Moises na tinuring nating banal sa harap ng Diyos dahil mabuti kasi ang kanyang relasyon sa Diyos. So, yun ang halimbawa, kung babasahin natin ng Números 21, versikulo 4 hanggang 9, na si Moises ay ginawang tagapamagitan ng mga Hudyo noon. Nang nilapitan, hininga nila ng pabor si Moises na siya ang magdasal o humingi ng pabor sa Diyos para sa kapakanan nila, yung mga taong humingi ng pabor kay Moises. Yun. At ano ang sinabi ni Moises nang humingi ng pabor ang mga Hudyo o mga Israelita sa kanya na siya ang mamagitan na ipahinto daw yung pagtuklaw ng mga ahas sa kanila para hindi sila maubos? Ano ang sagot ni Moises? Negative ba? Sinabi ba ni Moises na bakit lumapit kayo sa akin? Bakit suguin ninyo ako? Bakit ako ang humingi ng pabor para sa inyo? Na kayo kasi ang gumawa ng hindi maganda o kasalanan, dapat kayo ang lumapit sa Diyos, ang humingi ng pabor sa Kanya dahil kayo kasing nagkasala So, dapat kayo ang humingi ng pabor sa Kanya. Yun ba ang sinabi ni Moises sa kanila? Hindi. Hindi sinabihan ni Moises ang mga Israelitas na humingi ng pabor sa kanya na mali ang ginawa nila. Ano ang sabi ni Moises? Okay. Sinabihan kasi siya ng Diyos. Nang sinabi ni Moises sa Diyos, yung sinabi ng mga tao, sa paghingi nila ng pabor kay Moises, ang sinabi ng Diyos, Moises, gumawa ka ng isang ribulto ng ahas. Ang Diyos ang nagpagawa. Tandaan, Moises, gumawa ka ng ribulto ng ahas at ilagay mo ito sa isang, ano ba sa Tagalog? Siguro alam na niyo kung ano ang ibig kong sabihin dahil may mga images naman tayo nito sa mga libro. Nilarawan kasi ito, mga kapatid at mga magulang. Now, yun. Ang isinuko ng Diyos kay Moises, yun na ang paggawa ng ribulto ng ahas. Sabi ng Diyos, ang sino man ang tumingin nito, na mga natuklaw ng ahas, hindi mamamatay. Ano ba yun, mga kapatid at mga magulang? Ikaw, kung matuklaw ka ng ahas, hindi ka ba mamamatay? Diba? Kung hindi makuha yung elemento na makuha natin sa ahas na talagang mamamatay tayo. Di ba? Okay. Now, sa mga talata ng Biblia ito ang nagpapatunay na yung ribulto ng ahas, ginawa ito ng instrumento ng Diyos. Ginawa ito bilang instrumento sa pagpalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang sino man ang natuklaw sa ahas, hindi mamamatay kung titingin lang nito. So, ibig sabihin, yung ribulto ng ahas, nagsisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ginawa ito ng simbolo, ginawa ito bilang simbolo sa ating mga doktor. Simbolo. So, ibig sabihin, hindi bawal, hindi mali, kung gagawa tayo ng isang bagay katulad sa larawan o ribulto, kung gawin lang itong simbolo o representation, simbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Uulitin ko ang talata ng Biblia, Números 21:4 hanggang 9. Ang ribulto ng ahas nagsisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos.
Yon. So, yun mga kapatid at mga magulang, na yung tinawag natin ito sa katekism na mga sacramentals, mga bagay na nagsisimbolo sa presensya o kapangyarihan ng Diyos, hindi ito bawal. Katulad sa mga larawan at tribulto ng mga santo na nagsisimbolo sa presensya ng Diyos. Ano ba ang talata ng Biblia na pinahiwatig ito? Halimbawa, yung Exodo Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, nang isinugo ng Diyos si Moises sa paggawa ng 2 ribulto ng anghel o kiruben, ilagay ito sa ibabaw ng Old Ark of the Covenant. At ano ang sabi ng Diyos? Dito ako magsasalita o dito kayo makipag-usap sa akin. Ibig sabihin, sa ibabaw ng Old Ark of the Covenant o Kaban ng Tipan, na may ribulto ng kiruben o anghel, doon makipag-usap ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin, nandoon ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nagsisimbolo talaga sa presensya ng Diyos yung Old Ark of the Covenant na may mga larawan o ribulto ng kiruben. Yon. Now, tingnan ninyo ang mga simbahan sa mundo. Protestants o Catholic. Siguro Catholic lang ang may ganito. Di ba? So, nasagot natin ang tanong kung saan daw sa Biblia mababasa na ang bahay ng Diyos o templo ng Diyos, simbahan ng Diyos ay may mga larawan na nagsisimbolo sa presensya niya. Ulitin ko ang talata, Ezekiel 41, 15 hanggang 20. So, ulitin ko. Bakit hindi tayo gagawa sa mga larawan at tribulto na may tamang dahilan naman ito na biblical at ikumpara natin sa pagbabawal na isa lang ang dahilan? Uulitin natin. Bawal ang larawan at tribulto kung gawing Diyos-Diyusan, kung gawing ibang Diyos. Pero kung gawin lang ito bilang representation o simbolo sa presensya ng Diyos, hindi ito bawal. Biblical ito mga kapatid at mga magulang. Dagdagan ko ng talata ng Biblia na talagang may mga simbolo o sacramentals ang people of God. No? Psalm 74, 1-9, Salmo 74, 1 hanggang 9, na ang people of God, bayan ng Diyos, ay may mga simbolo talaga. Tinawag itong mga banal na simbolo. So, sino ang tama? Yung gumawa na naayon sa utos ng Diyos o yung hindi gumawa? Mga kapatid at mga magulang. May gusto ko sanang i-share sa inyo ng isang istorya o a short story, pero wala na tayong oras tungkol sa magandang gamit ng larawan. Pero wala na tayong oras, siguro sa susunod na linggo na lang ating itutuloy ito. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.